Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang reading ninyo para sa inyong kaperahan for January 2026. So part 2 ito ng reading ninyo for January 2026. So we will see the energies pagdating sa inyong money, career, finances. Paalala lang, ito ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. And another reminder, ito lang po yung aking account at Mr. Queen PH. Hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng kung ano-anong services. Kung gusto niyo po ng private reading, meron tayong link sa description or sa comment section. I-check niyo na lang or mag-message kayo sa akin dito sa kung anong platform, saan mang platform ninyo to napapanood. Okay? So, let's begin. Money, career, finances ng mga Aries. What's the energy for January? Completion. Meron ka matatapos na responsibility pagdating sa pera. Pwedeng may matatapos kang loan. May matatapos ka ng bayaran. May matatapos ka ng pinag-aaral. Or may makukomplete ka na task sa trabaho. Ayan. So, maganda yan kasi at least mababawasan na yung responsibilities mo kasi finally, tapos na ang mga nasimulan mo. Kumbaga, nandun ka na sa harvest time. Completed na siya. Oh, wow. You're going to follow your dreams. Ang ganda na energy na to. Pink and blue. Yeah, so you will follow your dreams pagdating sa career, trabaho, business. Kung ano yung mga gusto mo talaga, yung plano mo. Pwede kasi meron ka nang natapos, na-accomplish mo na, and then nagsaset ka ng bago na inspiration, bagong plano for your career, for your business. And it is really inspiring you to try new things. Na this time, susundin mo na talaga yung iyong gusto sa buhay, 'di ba? Gusto na career, gusto na trabaho, or anything that will bring you money. Wow, there's leadership for you. Leadership role. Pwedeng iba sa inyo, kayo ay mapopromote sa work or kung kayo may business, tipong kayo yung leader doon sa type of business na yan. Ikaw yung nangunguna. Oo. So, this is expansion rin. Maaring meron kang ina-explore na opportunities. Something that will bring you stability rin. Wow. So, yung iba sa inyo rito, mag-a-upgrade. Magle-level up. Kasi nga may natapos. So example, sa work ninyo, natapos nyo na yung project na yan and na-recognize ka ng iyong boss. Tapos ikaw ay magkakaroon ng promotion. Or parang sa school, 'di ba? Na pag na-complete mo na yung level na yan, grade level na yan, so mag-upgrade ka na, le-level up ka na. So some of you Aries, kayo ay magle-level up sa inyong career, sa inyong business. Kung level up yan sa business, pwedeng mas magdadagdag kayo ng services or ng products sa business ninyo. So, maganda yung energy for you. So, let's see what else. Money, career, finances. Wow. You got the 9 of Pentacles. This is stability, financial independence. Ito yung tipong hindi mo kailangan ng tulong ng iba kasi kaya mo on your own, 'di ba? Pwedeng yung iba sa inyo kayo ay lilipat na ng tinitirahan, parang bubukod ka na kasi kaya mo na on your own, ganun. You have the Ace of Wands. This is new beginning, new inspiration coming in for you sa trabaho. Maaring excited ka dito sa sisimulan mo or excited ka dahil may natapos ka na at meron ng nagsisimula for your career or business. And ito ay may kasamang pag-aaral. Talagang hindi naman to yung tipong padalos-dalos ka dahil gusto mo lang. Ito yung plinano mo talaga. You have the 2 of Wands. This is finally taking action and choosing the best possible decision or option para sa'yo. Kasi maaring merong mga ibang pinipresenta sa'yo before or may mga pinagpipilian ka. And now it's time na, alam mo na kung alin yung pipiliin mo, saan ka talaga. You have the Queen of Wands. This is your energy.
very vibrant, very energetic, powerful energy for you. I think may mga exploration ka rin, pwedeng may mga travel opportunities for you ngayong January. Kung ikaw ay OFW, so pwedeng may natapos kang kontrata and ngayong January ay marirenew o kaya may bago kang career path or bagong kumpanya or bagong career, no, na susubukan. That's really nice. Ang ganda. Tingnan pa natin. For Aries. You have the Six of Swords. So this is moving on, moving forward, going to a new direction. Yung iba sa inyo nanggaling sa difficult situation, merong conflict, pero ayan, natapos mo na or nakaraos ka na dun sa conflict, sa problema na yan, either sa pera, sa trabaho mo, and now you have a new direction na tinatahak, na mas meron kang clarity, may kaliwanagan. The Six of Wands is success. So, sa success, sumakses ang mga Aries. This is about completion also ng mga goals mo, accomplishment, recognition. You will be recognized in your career, in your business, or this is also personal fulfillment mo na alam mo sa sarili mo na gusto mo yung ginagawa mo, you are successful enough in your path, sa path na tinitake mo. You also have the Eight of Cups. So some of you, ito yung sinasabi kong iiwanan na sitwasyon or paglipat dahil you feel like you are no longer in alignment of that. So yung completion na yon, maaring yun yung halimbawa career path mo, trabaho na alam mo na hindi mo na yan gustong i-pursue or ituloy. So ngayon, maalis ka na sa sitwasyon na dyan, sitwasyon na yan, para i-explore yung mga iba mo pang options with the Queen of Wands. So very, very nice energy for you. Let's see what else. Yung iba kasi sa inyo, meron na kayong clarity about the path na gusto nyong i-take for your career, for your business. Okay, you have financial goals. Okay, so maari kasing dati wala kang financial goals. Tapos ngayong January, nagsiset ka ng mga bagong financial goals for your business, for your career, kung paano mo i-handle yung kaperahan mo moving forward, starting January. You have financial literacy, yes. So, maaring iba kasi sa inyo, alam nyo sa sarili nyo may kulang, no? Tipong, meron pa kayong kailangan malaman, matuklasan about mga iba't ibang paraan para mas maging, successful kayo in your finances, in your management, no? Sa pag-manage ng iyong kaperahan. Napaka-importante na may financial literacy kasi mas magiging madali sa'yo na kumita ng pera, yumaman, sa totoo lang, no? Kung lahat tayo merong financial literacy, like sapat yung kaalaman natin para paunlarin yung pera natin, para natin mamultiply yun, at paano natin, on how our money will work for us. Hindi tayo yung nagtatrabaho para sa pera, yung pera yung nagtatrabaho para sa atin. So, yun yung mga iayusin mo rin ngayong January. You also have entrepreneurial spirit. So, I think this is something na sisimulan mo rin, susubukan mo, kasi yung iba sa inyo magaling kayo sa negosyo. You are a starter, you are, kumbaga, ikaw yung pioneering, no? Someone na, pag may idea ka, pag ginawan mo ng action, mabilis mong magawa agad Mabilis mo siyang i-manifest. Like, in your face, ganun agad. Oo, kaya you will take advantage of that energy ngayong January na kayang-kaya mo siyang you can make things happen para sa sarili mo. Family wishes come true. Wow! So yung iba sa inyo, meron kayong wish sa family na matutupad. This can be related sa mga kagamitan or pwedeng mga ari-arian sa bahay na halimbawa, wish kayo bumili ng sasakyan o makakabili kayo, kaya ng bahay, ganyan. Birth or conception of a child or enterprise. So some of you, since we're focusing on career, money, energy, ito ay pagsisimula ng isang negosyo. Or any source of income na kung saan mas mapapaunlad mo ang iyong
trabaho, ang iyong career, ang iyong finances. Wow. Okay, you also have short journey. So, ito yung sinasabi ko sa yung exploration. Maaring may mga places ka na pupuntahan to learn something about that place, for research, or, just for fun or for pleasure. Broken ring, parting of the ways in either romance or in business. So, some of you, itong business na to, no, pwedeng agreement, kontrata, yun nga, merong natapos dito na kontrata. And you are parting ways with that kasi nga meron ka ng bagong i-explore na opportunities for your money, for your career, or for business. So, merong ending. Face your fears. Wow, ang ganda nito. Ibig sabihin nito, lakas ng loob mo na sumubok ng bago sa trabaho, sa career mo. You actually, yung mga sabi nga nila, pag daw nakakatakot siyang gawin na desisyon sa trabaho or business, it only means na this is something big, merong magandang resulta to for you. Of course, case-to-case basis, you have to learn about it. Kailangan pag-aralan mo muna, ha? Oo, wag yung parang padalos-dalos, syempre. And then, seek healing. So, this is healing from your financial issues, no? Lalo na kung yung iba sa inyo nagkaroon ng mga utang nung nakaraan. So, ngayong January, I think that's part of the financial literacy na inaaral mo na paano mo ba ma-handle or ma-manage yung pera mo ngayong January. So, you are healing from that. And then, you have protection. Oh, this is protecting your finances, protecting your career, your business. Kung ano man yung source of income mo, pinaproteksyonan mo siya in so many ways. Pwedeng hindi ka nag-share na ng ibang mga information about paano ka kumita ng pera. Kasi minsan excited tayo, gusto natin malaman na ito ganito kalaking kinikita ko, 'di ba? Parang to seek validation na mas angat ka sa iba or meron kang sariling may independence ka. But sa totoo lang, the more you protect your career, your income, your finances, the more na mas madali mo siyang mapalago kasi nakakaiwas ka sa mga, alam mo na, mga inggitero at inggitera, negative energies sa paligid, no? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. See you again.